Good day mga bossing. Mga boss, sagutin lang natin tong katanungan ng mga boss natin na to tungkol sa maintenance ni Rosiflex. At para na rin ito maging guide ng mga bibili pa lang o nagpaplano pa lang bumili ng Rosiflex mga boss. Para sa mga bossing natin na kabibili pa lang ng mga flex nila, ang unang-unang maintenance na ginagawa sa Rosiflex 125i ay yung first 500 kilometer ng odo nyo. Sa first 500 kilometer ng odo nyo, mag-change oil na kayo kagad. Yan din yung nare-require sa kasa kapag kinuha nyo yung Rosiflex ninyo mga boss. And then ang susunod nun is yung 1,000 kilometer odo na. Bali, after ng 500 odometer nyo, dapat ang nakalagay na sa odometer nyo is 1,500. Yun na yung susunod na change oil nyo. And then ang interval nun is every 1,000 kilometer na ulit. Pero nasa sa inyo pa rin yun kung gusto nyo every 1,000 kilometer nagpapalit or every 1,500. Magdedepende yan dun sa langis na ginagamit nyo. Usually kasi ako, ang ginagawa ko ngayon every 1,500 kilometer kasi ang gamit ko langis, ang gamit ko sa flex ko yung Motul. Para sa akin, malinaw pa kasi yung langis pagka 1,000 kilometer yung interval ko. Kaya ang ginagawa ko every 1,500 kilometer. Since hindi naman din ganun kalayo yung trabaho ko everyday, ang everyday ko naman kasi is nasa 21 kilometer lang yung tinatakbo ko, balikan na yon. So yung 1,000 kilometer para sa akin malinaw pa. So kaya ang ginagawa ko every 1,500 kilometer. And then kung tatanungin niyo naman kung ano yung required na langis para sa Rosiflex, sa manual ang nakalagay is yung Shell SJ 10W40 850 ml. Pero tayo ang nilalagay lang natin is 800 ml. Hindi ko sinasagad na 850. Ginagawa ko lang 850 kapag nagpalit ako ng oil filter. Ngayon sa oil filter naman, ito yung model na ginagamit natin o yung part number na nasa screen. Yan yung part number ng oil filter na ginagamit natin. Yung oil filter naman, pinapalitan ko siya every 2 change oil. Meaning, kunyari nag-change oil ako ngayong 1,000 kilometer. And then, sa next change oil ko, hindi pa ako magpapalit. Yung kasunod pa ulit na 1,000 kilometer, doon ako magpapalit ng oil filter. And then, sa gear oil, ganun din. Every 2 change oil. So, nung nagpalit ako ng gear oil, nung nag 1,500 kilometer, nagpalit ako nun. And then, sumunod nun nung pang-apat na change oil ko na, bali interval ko nung dalawa, tsaka ako nagpalit ulit ng gear oil. Sa gear oil naman, pag nag-drain kayo, papalitan nyo siya 120 ml. Yun yung laman ng gearbox natin mga boss. And then yung air filter naman, ang air filter natin every 3,000 kilometer nagpapalit tayo ng air filter. Or yung iba naman ginagawang 6,000 kilometer. Pero tayo, every 3,000 dapat nagpapalit tayo. Or, kung ayaw nyo ng ganong kahaba, or ayaw nyo ng ganong kabilis na magpalit, ang gawin nyo, every 6,000, pero every 2 weeks, buksan nyo yung air filter box, tapos itaktak nyo yung air filter nyo, siguraduhin nyo malinis lagi. Pero titingnan nyo pa rin yung kulay ng air filter nyo. Kung maitim na, kahit wala pa yung 6,000 km or 3,000 km, palit ka na kasi napaka-importante ng air filter. Dapat lagi yun nakakahinga ng maayos. Doon kasi kumukuha ng intake. Sa intake manifold, doon kumukuha ng hangin. The more na hangin, dapat ang pumapasok sa intake. At dapat malinis lagi kasi pumapasok yung hangin na yan papunta sa loob ng engine natin mga boss. Tapos meron pa isang napaka-importante din. Dapat yung mga brakes natin laging malinis, laging maayos, laging kumakapit ng maganda. So kung pang napapansin mo maingay na, kung napapansin mo hindi na kumakapit ng maayos, check na kagad. Lalo yung mga pads, tingnan nyo kung bakal na ba siya or madumi. Pag madumi, kuha kagad ng brake cleaner, sprayan nyo, or kung gusto nyo tanggalin nyo yung brake pads, linisin nyo para mas safe. Alam naman natin na importante ang brakes sa rear drum, yung drum brake. Check nyo kung kumakapit na maayos. Kung hindi, meron yung adjustan, i-adjust nyo lang pasikip
para kumapit na maganda. Or kung pansin yung tumutunog bakal na rin, it's either pudpud na o ubos na yung brake drum, yung brake shoe natin sa likod. Palitan na rin natin pagka ganun. Napaka-importante kasi ng mga brakes natin mga boss. Yan yung pinaka-gamit na gamit natin araw-araw lagi pag ginagamit natin yung motor. Tapos tire pressure. Kapag ang gulong nyo ay stock pa rin ni Rusiflex, ang tire pressure niyan sa front ay 29 PSI. Sa manual nakalagay kasi KPA Pero kung i-convert mo yon 29 PSI. And then yung sa rear, 32 PSI naman. Importante din kasi yung hangin ng gulong mga boss kasi kapag ka nasalda ka bigla at malambot ang gulong mo, ang tatamaan ay yung mags mo. And then may kinalaman din yan sa gas consumption. Kapag hindi maganda yung hangin ng gulong mo, hindi rin maganda yung ikot ng motor mo. So nagko-cause ng pagbigat ng motor at lumalakas yung consumption mo sa gas. Sa spark plug naman mga boss, ang spark plug natin, usually pinapalitan yan every 6,000 km. Pero tatansyahin nyo din, titingnan nyo mabuti kung dapat na ba siyang palitan. Makikita mo naman kasi pag binaklas mo yung spark plug, may corrosion na siya. Or minsan hindi na gumagana na maayos. Meron ng pagpalya. Doon, that's the time na pwede mo na siyang palitan. Pero kung ikaw masailan, 6,000, palit ka na ng spark plug. Sa CVT cleaning naman, ang CVT cleaning every 6,000 din nagpapa-CVT cleaning dapat. Sa CVT cleaning, hindi mo naman kailangan palitan lahat ng nasa loob. Ang importante lang malinis. Pero kung sa tingin mo, maluwag na yung belt, pudpud na yung mga nasa loob, palit ka na. Pero para kasi sa akin, okay pa naman yung stock, maganda pa naman yung takbo mo, wag mo na muna palitan. Yun pa rin yung gamitin mo. As long na maayos pa siya, yun pa rin ang gamitin mo. Linis lang. Tapos ito tip, para laging makinis at makintab pa rin yung mga motor nyo mga boss, bili kayo ng motor cover. So, i-cover nyo yung motor nyo kahit na nasa parkingan kayo sa opisina o nasa labas na magtatagal kayo na masisikatan siya ng araw. Pero make sure na ang bibili yung motor cover yung hindi nalulusaw o natutunaw sa init ng araw. Maganda kasi lagi naka-cover yung motor nyo. Yung akin kasi naka-cover to kahit na nasa garahe lang kapag ka inuwi ko. Bakit? Para maproteksyonan ko yung pintura kung may pumatak man na galing sa bubong o yung mga pusa. Alam naman natin yung mga pusa gusto nilang higaan yung mga upuan ng mga motor natin. Nape-prevent yung mga ganong bagay. Tip lang to mga boss para tumagal yung mga pintura at maging makintab pa rin yung mga motor nyo. Yung sa akin isang taon na mahigit pero yung kulay niya same pa rin nung dati kung paano ko siya binili. So yun lang yung maintenance na ginagawa ko sa Rusiflex ko mga boss. Kung gusto nyo makita yung iba dyan na videohan ko na kung paano mag-change oil, magpalit ng gear oil, magpalit ng oil filter, maglinis ng air filter, meron na tayong video dyan mga boss. Yung iba gagawa natin kapag magpapalit tayo ng spark plug at saka magpapa-CVT cleaning tayo para makita nyo rin kung paano yung procedure. Hanggang dito na lang mga boss. Sana may na-share at naitulong ulit ako sa inyo mga boss. Ingat lagi sa daan, ingat lagi sa biyahe. Salamat!